Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw mga kabisnes, mga kapapi at mga kalingap natin na nandyan nanonood sa aking mga nire-reactionan sa kabisnes at sa kalingap. Maraming salamat po sa inyong suporta. At magbibigay lang tayo ng ating opinion, sarili nating obserbasyon, reaction na rin dito sa upload ni kabisnes nga dito sa pagkikita ng Jinky, Bong at mismo si kabisnes, no? Bago natin umpisan yan, ako'y nagbabaka sakali. Kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa aking munting bahay, baka pwede po pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell, isali natin para updated tayo sa ating mga nire-reaction ng video, no? Dito sa kabisnes at kalingap, no? So proceed tayo mga kalingap, mga kabisnes, mga kalingap, ano. Yun nga at nagkikita na sila, no. Ito naman talaga ang inaantay ng ating mga minamahal na viewers, ang makita natin na nagkikita na si Bong, nagsasama na si Bong at si Jinky, gayon din si kabisnes, no. Ito nga at napuntahan nila kasi nga itong si Bong ay natunugan o nasabi ni ating Ate Nenet, ang ating masipag na CCTV natin sa Ate Nenet, pinayuhan itong si Kuya Bong na pumunta doon sa kamarin at nandun si Jinky nga na naghahanap din kay Kuya Bong. Nakita naman po natin yung latest upload ni kabisnes itong paghahanap nila kay Kuya Bong kasama si Jinky, ano. At ay doon hindi na nag-atubili o nagdalawang isip ng ating Kuya Bong ang puntahan si Jinky sa kamarin. Yun na nga at tumawag itong si Jinky na nandoon si Kuya Bong sa kanya, no. So nandoon at nagmamadali nga itong sila kabisnes, so napuntahan sila Jinky at Bong doon. At mayroon pa silang nakita sa daan na palingalinga, kumbaga looking right, looking left, at looking front, looking back, ay si Ate Nenet natin, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, ano. Alam naman natin itong si Ate Nenet, hindi din daw magpapatalo. Hinahanap din daw niya si Kuya Bong kasi gusto nga niyang kumbaga gusto niyang matanto na si Kuya Bong nandoon kala Jinky. Kasi yun nga ang sinabi niya, Ate Nenet, puntahan si Jinky nandoon sa kamarin. No, ito talaga si Ate Nenet, hindi talaga magpapatalo dito kahit pa kay kabisnes. So well, mga kabisnes, mga kapag, mga kalingap, yun nga at na dumating na nga sila kabisnes. Nakita nga nila talaga na aktuhan nila nandoon talaga si Kuya Bong kausap si Jinky, no. At ngiting-ngiti ba to si Kuya Bong nang makita si kabisnes. At ayun, ano yung pasya ni kabisnes dito at ang katotohanan sa likod ng pag-alis ni Kuya Bong dito sa kabisnes. Yun ay tinalakay ni kabisnes, tinanong dito kay Bong. Magarang naman at maayos niyang sinagot ang mga kumbaga tanong ni kabisnes sa kanya. Yung ang isang kauna-unahang rason bakit siyang umalis, no, kasi marami sa atin naghahaka-haka ganito yung pag-alis, ganito ang dahilan, ganyan ang dahilan. Kumbaga naging malaki ang issue at naging complicated ang issue natin dito sa bongjin, no. So ayun nga, ang una niyang tinanong bakit ka umalis, ano yung rason. Ang sagot ni Kuya Bong doon ay yung rason, yung pag-swipe daw niya doon sa cellphone ni Budang na pinagkamalan daw niya. Akala niya ito ay si Denden na anak ni Kuya Boknoy. So ang pangalawa is yung na-miss niya yung kanyang mga magulang. At ang katwiran ni Kuya Bong, katwiran naman na may talagang mayroong sentimental value sa kanya, no. Yung pagiging pagsalo-salo nila sa New Year na may inuman, no? Yun lang talaga yung kanyang rason. Ang problema lang kasi syempre hindi siya nagpaalam ng maayos dito kala kabisnes, no?
So at ang sabi pa niya, kaya kumbaga humingi ng paumanhin, nag-public apology si Kuya Bong dito, no? Sorry daw sa lahat sa nagawa niya at hindi na mauulit. Alam naman natin Kuya Bong, talagang madaling magsalita na mangako. Kung kumbaga sabihin natin, sige nangangako ako na hindi ko na uulitin, no? Pero mayroon pa rin tayong tendency na magawa natin uli yung pagkakamali. Tulad lang itong si Kuya Bong, alam naman natin ilang ulit na itong nagsusorry, ilang ulit na itong humihingi ng paumanhin sa lahat, nagpa-public apology, pero nagagawa pa rin niya yung hindi tama, no? Pero nandun na tayo, no? At napagbigyan ng another last chance itong si Kuya Bong, pero ang desisyon o ang pasya ni Pinunong Ka-Business ay itupad uli yung pinangako ni Kuya Bong, yung pinirmahan ni Kuya Bong. Kung uulitin niya, wala nang ano-ano, wala nang awa, wala nang kung ano man sasabihin, edidiretso siya sa kanyang pangako na ipagpapakulong or saan man, i-rehab ba o sa kulungan ba. Yun ang kanilang pinirmahan. So ipatutupad na yon ni Ka-Business next time. So ngayon, pinagbigyan siya kasi hindi naman talaga yung rason ang pag-alis niya para uminom. Ang rason is yung nahiya siya dahil sa nagawa niya doon kay Budang, no? Nahiya siya. Dala na rin yung takot, no? Na takot na mapahiya siya. Mayroon talagang ganun feelings yung tao na matatakot ka, hindi matatakot ka na saktan ka or something. Natatakot ka na mapahiya ka. Yun ang ano ni Kuya Bong, yung nasa sa kanya, no? Feel natin yun. At nag-promise na rin ito siya kay Ka-Business na hindi na niya uulitin, at kung uulitin man ay diretso na yun sa usapan nila. Nag-pinky promise pa ito kay Ka-Business na hindi na daw yun, no? At ang sabi pa ni Kuya Bong, kaya anong ginagawa niya daw doon kay Jinky, ipaliwanag at humingi ng pasensya, humingi ng sorry. At ang gusto pa ni Kuya Bong sa salaysay niya, gusto niya matuloy yung kasal nila ni Jinky. Kaya talagang pinursige niya ang hanapin si Jinky, humingi ng tawad, no? So maganda na yun at maliwanag itong sinasabi ni Kuya Bong, maliwanag itong pasya ni Kuya Bong, no? Na ganun nga na talagang ipupursige niya kung ano yung pinapangako niyang magpakasal sila ni Jinky. At yun pa ang sinabi niya, noon daw na hindi pa siya sinasagot, kaya siya nag-church 3 times a day kasi pinapanalangin ni Kuya Bong na sagutin siya ni Jinky, no? Pinapanalangin niya, nasasagutin siya ni Jinky, pinapanalangin daw niya yon every time siya nasa church. So nung natupad na, ang sabi niya, sinagot siya, doon naman daw siya ay nagkamali, no? Pero sa ganun pa man ay malawak itong pag-uunawa ni Jinky, inunawa at pinadama pa rin kay Kuya Bong yung pag-uunawa at pagmamahal niya kay Kuya Bong, no? Saan ka pa, Kuya Bong, makahanap pa ng ganyang babae? Napakaswerte na niya, no? At eto pa, no? Ang sabi naman ni Jinky, ang tanong ni Ka-Business, ano ba kayo? Kayo pa rin ba? Ang mag-on pa rin ba kayo? Daw, sabi ni Ka-Business. Ang sabi naman ni Jinky, wala naman daw pagbabago. Sila pa rin ni Kuya Bong, no? Mag-on pa rin siya. Ibig sabihin, officially boyfriend and girlfriend pa rin silang dalawa. Walang pagbabago. No? So, ayun nga. At eto lang, no? Nakakatawa sa sinabi ni Ka-Business dito na mapatawa ko. At ano ba daw yung sinasabi nitong si Ate Linda na si Kuya Bong ay gusto pa niya si Clarissa, no? Ang sabi ni Kuya Bong, hindi ko na gusto si Mata, ayaw ko na kay Mata. Pag makamata ka, Kuya Bong, parang hindi ka nakatikim ng karne. Sorry po, charot lang. So yun nga, at pinagdidiinihan talaga ni Kuya Bong na ayaw niya na talaga daw doon kay Mata, no? So yun, malinaw na sa atin. Siguro naglulundag-lundagan ang mga puso ng ating mga viewers na nagmamahal kay Jinky at kay Kuya Bong sa ngayon, kasi alam natin yan na talagang gustong-gusto natin makita si Jinky at saka si Kuya Bong magkaisa. Si Jinky at saka si Kuya Bong
ay magkatuluyan. Yun naman talaga yung gusto natin, ano? Walang may gusto, no? So, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, yun nga, at masaya ang mga viewers at ang saya-saya. Siguro feel ko ano kung gaano kasaya yung ating mga kabisnes ngayon na nagmamahal kay Kuya Bong, na bumalik na si Kuya Bong sa kabisnes, no? At yun nga ang pangako ni kabisnes, hindi siya aalis sa kanyang kinatatayuan at kinauupuan noon kung hindi maiisama si Kuya Bong. Uuwi. Nangako naman si Kuya Bong, sasama na daw siyang uuwi sa kabisnes, no? Yun, maganda na lang kasi itong si Kuya Bong, no? Napapayuhan, nakikinig naman. At ang sabi ni Jinky, napapayuhan daw niya, nakikinig naman daw sa kanya. Maganda kasi si Jinky, hindi kasi marahas ang boses, hindi kasi pasigaw ang boses, hindi kasi nandidilat ng mata kung kausap niya si Kuya Bong, no? Kumbaga, mahinahon, malambing ang pananalita ni Jinky dito kay Kuya Bong, na ayon pa naman sa kanya, kung may problema, pag-uusapan, maliit man o malaki, huwag daanin sa layasan, pag-uusapan natin ng maayos yan. Wala namang problema na hindi nasusolba kung pag-uusapan. Ang galing ni Jinky, no? Magandang babae, magandang saloobin ang mayroon si Jinky, no? Napakabait niya. Hindi daw siya marunong magalit kasi inintindi niya si Kuya Bong. Tingnan po natin, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, kung gaano si Jinky kagandang kalooban, no? Napaka-sincere na babae, napaka-genuine ang pag-ibig niya kay Kuya Bong. Wala na tayong mahanap na babae na ganyan, no? Alam naman natin yung past ni Kuya Bong, tulad ng ginawa nitong si ex niya, kung hindi niya didilatan ng mata at pagagalitan niya, patataasan niya ng boses, no? Kumbaga, napaka-demanding nung ex, no? Kaysa ikumpara natin dito kay Jinky. Napakaganda ng kalooban at napaka masayahin na bilang isang Jinky. No? Hindi naman na atin na pwedeng anuhin, no? Kasi magkaiba-iba naman tayo ng pangungugali. Magkakaiba-iba naman tayo ng kung ano yung nasa loobin natin bilang isang babae, ano? Pero dito kay Jinky kasi mapahanga ka lang sa lawak ng kanyang panguunawa, pangingintindi doon kay Kuya Bong. Ibig sabihin, mahal na mahal niya si Kuya Bong, no? Mahal niya deep inside, no, si Kuya Bong. Kasi hindi ka naman magtsatsaga o palawakin mo yung pangungunawa mo, pag-intindi mo dito kay Kuya Bong kung hindi mo siya mahal. So dito kay Jinky, dapat alamin niya talaga kung ano talaga yung kaloob-looban, no? Totoo talagang pagkaugali ni Kuya Bong, no? So in case na mayroon tinatampo o may problema si Bong na hindi niya kayang lutasin o hindi niya na kayang na yun nga ang magagawa niya, ang maglayas, uminom, babalik sa dati. Kailangan ay hawakan talaga ni Jinky at intindihin o lawakan niya yung panguunawa niya dito kay Kuya Bong para hindi para hindi na maulit o magawa ni Kuya Bong kung ano yung pagkakamali. Kumbaga, siya yung tatayo na bilang isang nagmamahal kay Kuya Bong, bilang partner ni Kuya Bong. Kailangan niyang intindihin, kailangan niyang gabayan ng maayos si Kuya Bong at pag-aralan ng mabuti ang kaloob-looban ng pangungugali nitong si Kuya Bong, no? Dito kay Jinky. Alam naman natin gagawin ni Jinky yan at nandyan din umaalalay sila ka-business dito sa pagmamahalan nila, no? Although wala namang pangako si Mr. Ka-business na hindi gagawin ni Kuya Bong, uulitin niyang ganyan, pero 100% nandyan pa rin sila ka-business, aalalayan si Jinky sa anumang oras, sa anumang bagay, sa anumang problema, mabigat man o mababaw, malaki man o maliit na problema dito sa Bongjin ay nandyan ang ka-business umaalalay sa kanila, no? So well, mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang ang aking reaction video. Sana po nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan po ninyo, please do subscribe, like, share, and comments ng aking mga reaction video dito sa ka-business official at sa mga kalingap po, no? At
huwag po natin din kalimutan sila suportahan. Ka-Business Official Papa Dins TV, ang pangalawa nilang channel, Ka-Business Family, ang gwapo niyang anak na si Boss Dave ang namamahala dito sa pangalawang channel nila, at ang ating mahal na Kalingap Rab, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlog, Jack Tapia Matubang, at ang lahat po ng K-Boys, at ang lahat po ng Kagwang, at ang lahat po ng reactors ng Kalingap, at ang aking kasamahan sa Karepa po na reactors, at ang kasamahan ko rin na reactors dito sa Ka-Business Official Papa Dins TV, Ka-Business Family. At ito po ang inyong lingkod nagsasabi, may Allah bless us all. Maraming salamat po, hanggang dito na lang. Bye-bye po mga ka-business, mga kalingap. See you again. Spread love lang tayo. Bye-bye.